Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Boom or Book of Meme ngayon pong August 31 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, simula po noong mga August 6 or yung huling trades po natin dito noong August 4 kung saan ay nakabili po tayo rito sa presyong 20 digit 71.25 ay nag-consolidate na po ang market price nitong si Boom. Kaya sa madaling salita ay hindi po naging maganda yung kanyang performance. Kaya nag-sideways lamang po siya dito. Kaya ayan, at ngayon ay binasag po niya yung major support line natin dito. Ayan, bumalik siya sa itaas, tapos binasag niya ito, muling bumalik sa itaas. At saka ayan, kaya naglalaro po siya dito mismo sa price level na 20 digits 71.25. Kaya update po natin ito kasi sa kasalukuyan ay nagsisilbi po itong isang major resistance line. Yung color coding po natin dito is lahat ng mga kulay green ay mga resistance lines, lahat naman po ng mga kulay red ay mga support line. Ngayon ay nitong nakalipas po kasi na mga araw ay meron po tayong isang ascending wedge pattern dito. At siya po ay nakaranas ng breakout sa kanyang lower portion dito at nagawa pa niyang basagin yung dating major support line natin dito. Kaya yung inaasahan po natin dito ay itong si Boom ay makakaranas po ng isang matinding pagbagsak sa presyo. Pero nauwi po ito sa pagko-consolidate dito kasi halos nasa mababang presyo na kasi, halos nasa bottom price na po kasi ang presyo ni Boom. Kaya dahil dyan ay maraming bumibili dito sa ayan, malapit po rito or around sa price level na ito 20 digits 71.25. Ayan, kasi hindi po kasi maganda kung pagbabagsak siya at gagawa po siya ng mas mababa na bottom price nito. Kaya ayan, maraming handang bumili rito kaya yan ang nangyari. Nagko-consolidate po siya. At ngayon ay meron po tayo ulit panibagong pattern dito. Kaya na isang pattern na nabuo rito. Kaya yan, ito po yung kanyang upper portion. At ito naman po yung kanyang lower portion dito. Ayan, kunin po natin dito. Ayan, isa pong itong triangle pattern. Ayan, ganyan po yung pattern natin dito at hinihintay po natin dito or inaabangan po natin kung saan po siya makakaranas ng breakout. Siyempre, kung dito po siya makakaranas ng breakout sa upper portion ay asahan po natin na siya ay makakaranas ng isang bullish rally. Pero kung pag dito naman po siya sa ibaba makakaranas ng breakout ay makakaranas po siya ng bearish rally or babagsak po siya. At mukhang ngayon ay ito po yata yung kanyang lower portion ang posibleng mababasag kasi base po sa ating dalawang indicators dito ay yung ating House Rate indicator ay kulay red. At ibig pong sabihin yan ay bearish ang kalagayan nitong si Boom. At ganun din po yung ating QQE mode indicator dito, kulay red, yung mga QQE bars natin dito. At patuloy po na lumalaki ang mga sukat ng mga ito. Kaya ibig pong sabihin ay mukhang yung lower portion ng ating pattern na ito ang binabanatan ng mga bears. Kaya kung pagbibigay po yan at mababasag ay sa tingin ko ay babagsak po itong si Book of Meme at posible po siyang umabot hanggang dito. Posibleng yan kung hindi po mapigilan ng support line natin dito sa 20 digits 5192 ay posible po siyang umabot dito sa 20 digits 3594. Ngayon yung mga basihan po natin dito sa ibaba ng mga support line ay galing po yan or base po yan sa Fibonacci indicator. Tinanggal lamang po natin yung Fibonacci indicator natin dito kaya hindi po siya kita kasi magulo kung ilalagay po natin dito yung Fibonacci indicator natin. Kaya ayan, mukhang nasa critical po na kalagayan itong si Book of Meme. Mukhang hindi po maganda yung kanyang ipinapakitang performance ngayon. Ayan, kasi pabagsak po siya ng pabagsak at sa ganitong kalagayan ay ayan, nakakatakot na po siya. Pero ayan, kung meron naman po tayo malakas na pagtitiwala dito kay Book of Meme
ay ayos pa rin po ito. Kaya dapat ay bilang mga investor ay alam natin kung magkano yung linalagay natin na puhunan sa mga tinitrade natin or kung saan po tayo nag-i-invest na mga asset. Yan, katulad nitong si BOM. Kung wala po tayo, kung medyo high risk po siya, ay syempre maglalagay tayo ng investment dito na maski natalo or maski bumagsak siya ng todo at lumiit ito ng lumiit, ay ayos lang para sa atin. Kaya yan, pagdating po sa pagti-trade ay wala pong na-trigger na kahit anumang pending order simula noong August 4. Ayan, kasi matagal po siyang nag-consolidate. Kaya yan po yung nananatili na aking mga live spot trading positions dito kay Book of Meme. Meron po akong 3 mga sell pending orders dito sa ibaba at meron naman po akong 2 buy pending order dito sa ibaba. Kaya yan, kung gusto po ninyo akong gayahin or sabayan sa aking simpleng strategy na ito, ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan lahat ng inyong kailangan ay inyong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.